tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit-init na balita, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aangkat ng bigas ng Pilipinas. Ipatutupad yan ng 60 araw simula sa September 1. Nito pong Lunes, inirekomenda yan ng Department of Agriculture para mabigyan nila ng proteksyon ang mga magsasaka. Sa datos ng DA, mahigit 2.3 million metric tons ng bigas ang inaangkat mula January 1 hanggang July 10 ngayong taon. Kung ikukumpara naman ang datos sa unang 6 na buwan ng 2024, halos 4% na mas kaunti ang imported na bigas na pumasok sa bansa sa parehong panahon ngayong taon. Hindi pa naglalabas ng utos ang Pangulo kaugnay sa isa pang inirekomenda ng DA na dagdag taripa sa imported na bigas. Hindi pa rin kasi napapanahon para pag-usapan ito ayon sa Pangulo. Nauwi sa kalungkutan ng ilang buwang paghihintay ng isang mag-asawang senior citizen sa kanilang pensyon. Ang pera kasing nakuha nila, nadukot ng babaeng nangako raw sa kanila ng ayuda. Ang insidenteng nahuli kam sa balitang hatid ni James Agustin. Masdan ng isang babae habang kausap ang mag-asawang senior citizens sa labas ng isang printing shop sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Tila may pinapaliwanag pa ang babae kung anong isusulat sa papel. Habang abala sa pagsusulat ang mag-asawa, makikita ang babae na may kinuha sa eco bag na dala-dala ng babaeng senior citizen. Mabilis niya itong ipinasok sa kanyang damit. Maya-maya pa umalis na ang babae sa lugar. Tinangay niya ang wallet na naglalaman ng 6,000 pesos na pensyon ng senior citizen. Ayon sa 71 taong gulang na biktima, pauwi na sila ng kanyang asawa matapos kumuha ng pensyon. Nang lapitan ng babae at pinangakuan ng ayuda. Bigla lang sa lumapit kag sumabi nga hindi na kayo magbili ng bigas kay may pamigay nga kongresista ng bigas tag 5 kilo. Ay di malaki na yun kay dalawa kami ni mister. Tapos hindi ko na malayan ginpasulat niya ako ng address kag kag pangalan ko sa maliit lang nga papel. Tapos ginkuha ko dito sa bag ko ang wallet ko kag ang ID kay ipa-xerox ko no ang ID para ibigay niya lang dito siya lang kung magbigay. Pero hindi ko pala namalaya na dinukot na pala yung wallet ko. Laking panghihinayang na mag-asawa, lalo pat 6 na buwan daw nilang hinintay ang pensyon. Doon nakasalalay ang aming pamumuhay at sa sakit ng pamilya ko. Yung misis, may sakit, tapos yung anak ko dinedialysis. Kahit ipamasahe niya lang magpunta sa ospital, magpa-check up, ay wala na magamit. Sana pagsisihan mo yung ginawa mo. Wala kang wala ka talagang puso na ganyan talaga ang ginagawa mo sa kapwa mo. Nai-report na ang insidente sa Barangay Commonwealth. Sabi ng mga taga-barangay may isa pang babaeng senior citizen na nabiktima ng parehong modus sa araw na yun. 6,000 pesos din na pensyon ang natangay ng babaeng sospek. Hindi niya namamalayan yung kanyang bag, nadukot na pala po. So maya-maya sabi babalikan daw po siya kasi kukunin na raw po yung ayuda. May pinirmahan siya. And then naghintay siya ng matagal, namalaya niya na lang po wala na po yung kanyang pitaka doon sa bag. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng sospek na posibleng dumarayo lang daw sa lugar. Nagpaalala rin sila sa mga senior citizen para hindi mabiktima ng ganitong modus. Huwag po tayong maniwala basta-basta sa mga taong lumalapit po sa atin, mapababae man o mapalalaki, na sila po ay di umano ay nagmamalasakit. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang mainit-init na balita, mas mababa ulit sa 2 milyon ang mga Pilipino sa bansa na unemployed o yung pong walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.95 million ang unemployed nitong Hunyo. Katumbas po yan ng 3.7% ng labor force ng bansa. Mas kaunti po yan kumpara sa lampas 2 million na unemployed noong Mayo. Kabilang sa mga sektor na may pinakamaraming bagong trabaho nitong Hunyo kaysa noong Mayo ay sa wholesale at retail, pangingisda, construction, finance at kalusugan. Ayon din sa PSA, bumaba sa 5.76 million ang mga underemployed nitong Hunyo. Mula yan sa 6.6 million na underemployed noong Mayo. Sila yung may mga trabaho pero mas mababa naman sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita.
50.47 million naman ang mga employed o may mga trabaho nitong Hunyo. Bahagyang mas mataas po sa 50.29 million na employed noong Mayo. Nagpapaulan na sa ilang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area sa Philippine Sea. Namataan niya ng Pag-asa 170 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Apektado na ng nasabing LPA ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon Province, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Isa pang LPA ang namuo sa Pacific Ocean, mahigit 2,000 kilometro ang layo sa silangan ng Extreme Northern Luzon. Kapwa mababa ang pangtsansa ng mga nasabing LPA na maging bagyo. Sa ngayon, nakararanas muli ng ulang dulot ng hanging habagat ang Mindanao, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Higit na makakaasa sa maayos na panahon ang iba pang lugar sa bansa kasama na po ang Metro Manila, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Katunayan, nakataas po ang thunderstorm watch hanggang alas 10 mamayang gabi dito sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Abiso po sa mga kapuso natin sa Visayas, muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid sa piling oras mamayang hapon. Sa pahayag po ng National Grid Corporation of the Philippines, ipatutupad ang yellow alert mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mauulit po yan ang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ipatutupad ang yellow alert dahil anila sa mataas na demand sa kuryente kahit maraming planta ang hindi gumagana o kaya'y limitado na po ang kapasidad. Sa ngayon daw kasi, 17 planta ang palyado habang gumagana sa limitadong kapasidad ang 4. Ito na ang ikatlong beses sa linggong ito na inilagay sa yellow alert ang Visayas Grid. Normal naman daw ang kondisyon ng Luzon at Mindanao Grid. Tatalakayin na sa Senado ngayong hapon ang susunod na hakbang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Posibleng pag-usapan po kung magko-convene pa ba uli ang Senado bilang impeachment court o sa plenaryo na lamang boboto ang mga senador kung i-dismiss o itutuloy ba ang paglilitis. Sa gitna po yan ng nakabimbing apela ng Kamara sa Korte Suprema na baliktarin ang desisyon nitong unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Si Senador Ronald Bato de la Rosa sinabing hindi na dapat ito pagdebatihan dahil nagdesisyon na anya ang kataas-taasang hukuman. Papabor daw ang mga kasama niya sa Duterte Block kung may maghahain ng mosyong i-dismiss ang impeachment case. May binalangkas namang resolusyon si Senadora Risa Ontiveros kung paano may pagpapatuloy ang paglilitis sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema. Bukod kay Ontiveros, pumirma rin sa naturang resolusyon sina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Senate Minority Leader Tito Soto. Pumirma na ang Pilipinas at India ng 13 kasunduan sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon naman, mga negosyante ang makakausap ng Pangulo. At live mula sa New Delhi, India, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, mga kapuso, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 8:30 pa lang ng umaga dito sa India at bandang alas 9 o bago magtanghali dyan sa Pilipinas ay dadalo ang Pangulo bilang panauhin sa isang CEO roundtable discussion kasama ang business community dito sa New Delhi. Matapos ang ceremonial honors sa Rashtrapati Bhavan o Presidential Residence, sumabak sa bilateral meetings si Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi. Masaya nilang inanunsyo ang resulta ng 13 bilateral agreements sa pagitan ng dalawang bansa. 4 ang may kinalaman sa national defense. Ang terms of reference ng mga pag-uusap ng mga sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas at India, pati na rin ang enhanced maritime cooperation ng mga Coast Guard ng dalawang bansa. We agreed to continue leveling up our collaboration in defense and security. We have agreed to establish mechanisms for service-to-service talks, for information sharing and training exchanges amongst our militaries. We will foster naval and Coast Guard interoperability via port calls, in cooperative activities and capacity building in the maritime domain. Binigyang diin din ng dalawang leader ang pagpapahalaga sa safe navigation at maritime trade.
Prime Minister Modi and I have committed to bring our collaboration to bear on shared concerns, a free, open, and inclusive Indo-Pacific region, security and rule of law in the maritime commons, supply chain resilience, food security, countering terrorism, and other traditional and non-traditional threats. May mga kasunduan din sa digital technology, science and technology, mutual legal assistance and transfer of sentenced persons, tourism, cultural exchange, at space research. Pinalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa deklarasyon ng Strategic Partnership at Plan of Action para sa implementasyon nito. Bagamat magiging strategic partners pa lang, mahaba at malalim na pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at India. Tulad na lamang ng sinagip ng India ang mga tripulanteng Pinoy na nabihag ng Houthi. Pati na rin ang pagpapahayag dito ng pagsuporta sa Pilipinas sa Arbitral Award sa South China Sea. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming salamat po. Nag-alay ang Pangulo, unang ginang at kanilang delegasyon ng mga bulaklak sa Rajghat o Mahatma Gandhi Memorial. Inalala at binigyang pugay nila si Gandhi na tinaguri ang ama ng Indian independence. Nakapulong din ng Pangulo ang Bharatiya Janata Party, ang pinakamalaking political party sa India, bago dumalo sa dinner banquet na inihanda ni Indian President Draupadi Murmu. Rafi, mamayang gabi naman ay magbibigay ng talumpati ang Pangulo patungkol sa foreign policy. Yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi sa India. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Maririnig sa video ang tila paghingi ng tulong ng isang lalaki sa kalsadang yan sa Iloilo City. Ilang putok din ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa angkas ng isang motorsiklo. Nakatakbo papalayo agad ang biktima at agad hinintuan ng isang kotse. Kalaunan, humingi siya ng tulong sa mga pulis. Ligtas ang lalaki at hindi natamaan ng bala. Ayon sa investigasyon, ang lalaki ay isang online seller at katransaksyon niya ang mga sakay ng motorsiklo na nagpanggap umanong bibili ng alahas. Natangay ng mga suspect ang mga alahas na nagkakahalaga ng halos 150,000 pesos at cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Hinahanap na ang mga suspect. Sa mga sumasakay ng MRT-3, may libreng sakay ngayong araw basta meron na kayong national ID. Ayon sa Department of Transportation, tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi ang libreng sakay. Ipinatutupad yan sa tuwing Miyerkules ng buong buwan ng Agosto. Ipakita lang ang physical card, printed paper o digital copy ng inyong national ID para makapasok sa estasyon. Sabi ng DOTR, layon niya na hikayatin ang paggamit ng national ID para mapabilis pa ang serbisyong pampubliko. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang empleyado ng munisipyo ng Peñaranda, Nueva Ecija matapos siyang pagbabarilin. Chris, tukoy na ba ang motibo sa krimen? Connie, isa sa mga tinitingnang motibo ng pulisya ang trabaho ng biktima bilang team leader ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Bago kasi ang pamamaril, nag-inspeksyon pa sa mga poultry farm ang biktima. Base sa investigasyon, nasa isang kainan ang 52 anyos na biktima nang dumating ang riding in tandem. Lumapit ang gunman sa kanya at pinagbabaril siya. Agad na tumakas sa mga salarin. Nagtamo ng 15 tama ng bala sa ulo at katawan ng biktima. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. May pabuyang 200,000 piso ang LGU para sa makapagtuturo sa mga salarin. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala, hindi na umuulan pero problema pa rin ang baha sa ilang lugar sa Bae, Laguna. Sa Barangay San Antonio, nagkulay green na ang baha. Sabi ng mga residente, mabaho na rin ang amoy nito. Nangangamba tuloy silang makakuha ng sakit.
Ayon kay Hughes Cooper Catlea Alegre Tandang, 1 linggo na nilang nararanasan ang ganyang sitwasyon. Dati na raw bumabaha roon pero ngayon lamang nagkulay berde. Hindi rin nakakaagos papuntang Lawan ng Laguna ang tubig dahil sa hindi pantay na kalsada. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ng lokal na pamahalaan at health office doon kaugnay sa baha. Sabi niya naman hindi pa rin humuhupa ang abot baywang na baha sa Barangay de la Paz. Gumagamit na ng bangka ang lokal na pamahalaan para maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Mahigit 3,000 na ang kaso ng leptospirosis sa bansa ngayong pong taon. Sa datos ng Department of Health mula January 1 hanggang July 19, 3,037 na ang mga kaso ng leptospirosis. Mahigit 1,100 dyan na italaho 1 linggo matapos ideklara ng Pag-asa na panahon na ng tag-ulan. Nitong July 13 hanggang 31st pa lamang, halos 570 na ang naitalang kaso nito sa mga ospital. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, 7 ng pasyente ng leptospirosis ang nasawi sa unang 5 araw ng Agosto. Muli pong paalala ng DOH, maghugas agad ng katawan kapag lumusong sa baha. Bantayan kung magkakaroon ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pananakit ng ulo o ng katawan at iba pa. Uminom po ng gamot kontra leptospirosis batay sa ibibigay na reseta ng doktor. Binatikos ng isang kardinal ang pagkulong sa mga nagkakarakrus gayong promotor daw mismo ang gobyerno ng sugal. Sinabi yan ng kardinal matapos mamatay sa leptospirosis ang isang lalaki matapos lumusong sa baha para hanapin ang ama na ikinulong pala noon dahil sa karakrus. Balita hatid ni Jonathan Andal. Pumukaw sa atensyon ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang sinapit ng pamilya ng 20 anyos na estudyanteng si Dion Angelo Ojelo na namatay sa leptospirosis. Lumusong siya sa gabaywang na baha para hanapin ang amang bigla na lang daw nawala noon. Pero naaresto pala ang ama dahil umano sa pagkakarakrus. Ayon sa kanyang pamilya, biktima ang ama ni Jello ng tinatawag daw na pansakto ng mga pulis. Nagulat ako, bakit ka nakadetain? Tapos tinago ka pa ng 3 araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Pansamantalang nakalaya ang ama ni Jello pero maharap pa rin siya sa kaso ng iligal na sugal. Ang Presidential Decree 1602 noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas na nagtakda ng mas mabigat na parusa sa illegal gambling kabilang ang karakrus. Ginawa raw ito noon para labanan ang salot ng lipunan na umuubos daw sa pera ng mamamayan. Sa kanyang post sa social media, ipinunto ni Cardinal David na mahihirap lang ang biktima ng batas na ito. Katulad din daw ng Oplan Tokhang ng nakaraang administrasyon kung saan ginawa raw kota ang mga drug suspect para ma-promote sa serbisyo. Sabi ni Cardinal David, ilang dekada na ang lumipas pero walang naaresto ni isa sa mga malalaking gambling lord. Isaan niyang matinding kabalintunaan na habang kinakasuhan ang mga mahihirap na nagsusugal ng karakrus, wala naman daw tayong magawa sa gobyerno na promotor raw mismo ng sugal gaya ng online gambling sa pamamagitan ng PAGCOR. Hiningan namin ng tugon dito ang PAGCOR pero wala pa silang sagot. Hinihingan din namin ng tugon dito ang PNP pati ang Malacanang. Nito lang Pebrero, pinawalang sala ng Korte Suprema ang 2 lalaking akusado rin ng pagkakarakrus. Dapat lang daw ito, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dahil bukod daw sa hindi sapat ang ebidensya laban sa dalawa, nakapagtataka raw kung bakit pinarurusahan pa rin ang mga nagkakarakrus, gayong pinapayagan naman ang pagsusugal sa mga kasino. Ang ganitong sistema, target lang daw ang mga mahihirap na hindi kayang maglaro sa mga lisensyadong establishmento. Napansin din ni Justice Leonen ang pattern sa ilang kaso ng mga pag-aresto dahil sa karakrus na ang kadalasang kasunod daw ay tila lehitimong warrantless search kung saan nakukuhanan ng illegal na droga ang mga naaaresto. Hiningan namin ng datos ang PNP kung ilan na ang mga nahuli nila sa karakrus pero wala pa silang tugon. Nakaburol ngayon si Jello at ang gusto muna ng kanyang pamilya, magkaroon siya ng maayos na libing. Panawagan ni Cardinal David, ipagdasal ang pamilya ni Jello at maging ang ating mga sarili para matigil na aniya ang pagtaas ng pagbaha ng kawalang katarungan. Para wala na raw kabataan katulad ni Jello
ang mapagkaitan ng kinabukasan dahil sa kabalintunaan ng sistemang nagpaparusa sa mahihirap at pumuprotekta sa mga makapangyarihan. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wednesday latest na mga mare at pare. Ingat po tayo sa mga scam. Inamin ni Encantadia Chronicle Sangre star Kelvin Miranda na muntik na siyang mabiktima nito. Chika ng Sparkle actor may tumawag sa kanya at nag-alok ng isang malaking proyekto. Buti na lang daw naging alerto siya at napansin ng red flags. Doon raw niya napagtanto na peke ang alok na proyekto. Malakas ng gut feel ko na hindi ko ma-explain kung paano ko nararamdaman yung mga taong ganun yung estilo nila. So, thankful na lang ako na hindi talaga siya nangyayari. Dire-diretso ang pagtakbo ng closed van na yan sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Santo Niño sa Gapan, Nueva Ecija. Nang makarating sa kanto at lumiko, inararo nito ang 4 na nakaparadang tricycle sa gilid ng kalsada. Ayon sa pulisya, magdadala sana ng farm products ang closed van sa Llanera, Nueva Ecija. Pero nawalan umano ng preno ang sasakyan kaya nangyari ang insidente. Damay ang isang bystander, 2 tricycle driver at 2 pasahero. 2 ang critical sa ospital habang sugatan ang 3 iba pa. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang driver ng closed van. Wala siyang pahayag. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Maynila. Ang mga nasa likod ng krimen, ang mga itinuturing umano niyang mga anak. Balitang hatid ni Jomer Apresto. 3 tama ng bala ang pumatay sa biktimang si Walter Delmo sa Baseco Compound sa Maynila madaling araw nitong Martes. Ayon sa pulisya, naalarma ang mga pulis na nagpapatrolya nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa bahagi ng Aplaya Sector 1. Ang 51 anyos na biktima, pinagplanuhan umanong patayin ng 2 lalaki na itinuturing niyang mga anak. Sa tulong ng isang testigo, nahuli ang gunman at ang itinuturong utak sa krimen. Hindi na na-recover ang baril na ginamit sa pagpatay. Sabi ng live-in partner ng biktima sa mga pulis, nagkaroon ng sama ng loob ang mga sospek sa biktima. Nagkunwari pa raw ang 2 na hihingi ng tawad sa kanyang kinakasama noong araw na mangyari ang pamamaril. Kaya sila pumunta. Pero kung titignan nyo, madaling araw, 2 katao pupunta sa na alam mo naman may alitan din kayo. Siyempre, ito, yung mga pinlano na yan. Bali 3 sa likod tapos meron pa sa pisngi. Ang gulong may kinalaman sa iligal na droga ang isa sa mga tinitignang motibo sa pamamaril. Tinitignan din ng pulisya ang posibilidad na may malalim na galit ang itinuturong mastermind at kinontrata ang nagsilbi raw gunman kapalit ng droga. Siniway ni Delmo, etong si Suspect 2. Dahil nangunguha ng mga barya doon sa mga computer shop doon. Nagkaroon ng sama ng loob kasi napahiya yung etong si Suspekto doon sa sinabi. Maaring maraming tao nung sinabi yon. Hawak na ng homicide section ng MPD ang 2 suspect. Ewan po, siya po yata yung kasama ko po. Hindi ko po alam sa kanya kung ano po yung pinagawa nila. Siya po yung po yung gumawa. Ayon sa pulisya, nagpositibo sa paraffin test ang itinuturong gunman. Sasailalim sila sa inquest proceedings para sa reklamong murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman ang 60-day suspension sa pag-aangkat ng bigas simula sa September 1, kausapin po natin ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Ginoong Rosendo. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yeah, magandang umaga, Ma'am Cody, at magandang umaga sa lahat. Ano po ang masasabi ninyo unang-una dito sa pagpapatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ng temporary ban sa pag-import po ng bigas? Yeah, welcome development ito na temporary ban. Pero mas importante is yung taas yung taripa from 15 to 35%. Kasi siyempre alam natin yung mga traders is or importer, pwede pa mag-import mula ngayon hanggang Agosto. Baka import naman nila yung for September and October, maging baliwala yung implementation ng suspension ng pagpasok. Kasi pwede silang kumuha ng
pagpasok ng 15% tariff pa rin niya. So, Yes po. mawawala yung silbi ng 60-day suspension ng ating Pangulo. Pero sa kasakali ho, magiging baliwala rin ho kaya ito kung sakali for the rice farmers? Kasi September 1 pa nga, sabi ninyo, ang magiging implementation nito. So, come Burmans, parang ano ho ang magiging direktang epekto nito at o kaya tulong kung meron man sa mga rice farmers? Yeah, ang tingin natin, kasi nag-meeting tayo with NEDA at saka DA, in-explain natin na yung production cost is 60,000. Yung presyo ngayon is 42,000 lang yung harvest. So, lugi yung magsaka-saka ng 18,000 per hectare. Kailangan ibalik yung tariff kasi binabase ng mga importer yan doon sa international price. So, kailangan ibalik yung tarifa from 15 to 35 para umakyat yung presyo ng imported rice na hindi lugi ang ating mga magsasaka. Okay, pero siguro ho, within the 60-day suspension, baka mahabol po itong sinasabi niyong pag-aangat po sa taripa. Ito ho ba ay sa tingin niyong mapapakinggan pa kayo within that 60 days na period po? Yeah, ang inaano lang natin is between now and to end of the month. Baka naman mag-angkat yung mga importer ng marami. Yun ang isang problema na nakikita natin. Kasi kung mag-angkat yung importer na good for 60 days naman, di baliwala yung pag-suspension ng import. At sa tingin niyo, kaya at sapat ba sa pangangailangan po ng bansa yung supply naman ng local rice sa panahong iiral po yung rice importation ban? Dahil again, baka nga ganun ho mangyari, no? Mag-i-import na lang sila para masakop po hanggang dun sa sinasabing before the ban. Hindi ba? Tapos ibibenta nila during that time na nakaban po sila. Yeah, ang ani kasi natin na mula July to December, mga 12 million metric tons na palay, no? Ito is around equivalent to 7.5 million metric tons na bigas. So sa tingin naman natin, enough yun yung stocks natin dito sa local. Alright. Pagdating naman po sa isa pang inirekomenda po ng DA na dagdag taripa sa imported na bigas, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa raw ito napapanahon para pag-usapan. Papaano ho kaya natin magagawan ito ng paraan? Ito ang napaka-importanting sinasabi ninyong dapat mangyari for this month. Yeah, ang Kongreso siguro pwedeng tumulong, no? Kasi ang tariff dapat ang Senate ang Congress at pwedeng magtaas yan. So dahil on session, siguro pwedeng pag-usapan na ngayon ng Senado at Kongreso para at least may taas yung taripa ng from 15 to 35%. Okay, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Okay, maraming salamat, Ma'am Connie. Ayan po naman si Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman, Rosendo So. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang 3 sakay na isang truck matapos itong mahulog sa bangin sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Cecil, ano nangyari? Rafi, ayon sa mga otoridad, nawalan ng kontrol ang driver ng self-loading truck sa pakurbang bahagi ng kalsada sa Barangay Maragang. Nagdire-diretso raw ang truck na may kargang roller compactor sa bangin na nasa 10 metro ang lalim. Naipit sa loob ang 3 sa mga sakay, habang nakatalon ang dalawa pa at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Na-recover na ang bangkay ng 3 biktima. Nangako ang kumpanya ng truck na sasagutin ang gasto sa burol ng mga nasawing biktima at ang pagpapagamot sa mga sugatan. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, 2 kalahok ng isang mountain trail run ang nasawi. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng search and rescue operation matapos hindi makabalik ang isang runner ng Bukidnao ex-Santo Tomas Mountain Trail Ultra 2025. Nakita siyang walang malay sa ibaba ng isang bangin.
Idiniklara siyang dead on arrival sa health center. Inaalam pa ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Bago niyan, isang runner din na nakaramdam ng hilo at pagsusuka ang isinugod sa ospital. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya, na heat stroke ang runner. Sa isang social media post, nagpaabot ng pakikiramay ang organizer ng karera sa mga pamilya ng dalawang nasawi. Babala mga kapuso, may masamang epekto sa kalusugan ang sigarilyo. Pero sa Taguig ay hinahanap ng mga otoridad ang mga nahulikam na nagpapahit-hit umano ng sigarilyong tinatawag na tuklaw sa isang binatilyo. Ang binatilyo po bigla raw nag-iba ang kilos matapos humit-hit nito. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pinaghahanap ngayon ng Taguig City Police ang mga sospek na nagpahit-hit umano ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. Sa 16 anyos na lalaki sa Barangay Central Signal, ang lalaki kitang sumisigaw, umiiyak at nagwawala kaya dinala siya sa ospital. Tinanong ko yung bata, sabi niya, "Sir, may lumapit po sa amin nakamotor, dalawa, tapos tinanong yung kasama ko kung pwede magbomba." Di pag pumayag yung isa nagbomba. Pag bomba niya, nag-hits siya. Pag hits, alis agad yung lalaki na nagpahit sa kanila. After 5 minutes po, yun, nangisay-ngisay na. Bumagsak na po sa sahig. Kinumpirma ng Taguig City Police na mayroon nga nagpahit-hit ng sigarilyong tuklaw sa biktima. Sa pool sa CCTV ng Barangay Central Signal, ang dalawang lalaking sospek sakay ng motorsiklo. Nakita natin doon na meron ng dalawang lalaki na umapproach dito sa biktima natin. Casual lang sila nag-uusap, then yun na nga, parang pinapano siya ng sigarilyo, which is sabi tuklaw. Tsaka umalis yung dalawang unidentified pa rin natin. Posible raw na dayo lang sa lugar ang mga sospek. Tumangging humarap sa kamera ang 16 anyos na biktima na isang grade 11 student. Pero kwento niya, hindi raw niya kakilala ang dalawang lalaking lumapit sa kanya dito mismo sa aking kinatatayuan. Pinilit lang daw siyang humit-hit ng sinasabing tuklaw. Wala raw siyang nagawa kundi sundin ng dalawang lalaki dahil sa takot na sasaktan siya. Hustisya ang hiling ng mga magulang ng biktima na residente ng Barangay Hagonoy. Pinaigting naman ang curfew sa lugar kasunod ng insidente. Nakita naman natin hindi maganda talaga yung reaksyon. Hindi pa natin alam kung ano yung after effects sa kabataan. Kaya alarming to para sa amin. Itong tuklaw na sinasabi nila is napaka-dangerous sa katawan natin. Kasi ito, mataas yung nicotine na inilalabas nito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa insidente sa Taguig, may insidente na rin ng 3 kabataan sa Puerto Princesa, Palawan na nabidyohan habang tila kinukumbulsyon matapos din umanong humit-hit ng tuklaw o black cigarette. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang tuklaw ay galing sa Northern Vietnam at tinatawag doon na tuo claw. Ang uri ng tabakong gamit dito mas malakas kumpara sa ordinaryong sigarilyo. Ayon sa Agence France Press, ang tuo claw ay karaniwang hinihit-hit gamit ang malalaking bamboo pipe. Sabi naman ng ilang artikulo online, hindi raw ito hinihitit na parang ordinaryong sigarilyo at dapat hinay-hinay lang dahil matapang ito. Hinihintay ng PDEA ang resulta ng lab test ng sample ng hinihit ng mga nangisay na kabataan. Pero suspetsya nito, posibleng may ibang halo ang tuklaw na kanilang hinit-hit. That's 9% yung nikotina niya as compared to the regular cigarettes na around 1 to 3% nicotine lang. So, doon mo makikita na mataas talaga ang concentration ng nicotine sa tuklaw cigarettes. Bakit to ganun kataas? Because of the plant na ginamit dyan, yung Nicotina rustica. As compared to Nicotina tabacum, na yan yung ginagamit for ordinary cigarettes. Arestado ang isang Pinoy green card holder sa California sa Amerika dahil sa kanyang koneksyon umano sa terrorist group na ISIS. Ayon sa US Department of Justice, batay sa records ng isang financial services corporation, 12 beses nagpadala ng pera ang 28 anyos na Pinoy sa dalawang nagpakilalang ISIS fighter sa loob ng 5 buwan. May kabuang halaga raw ito ng mahigit $1,600 o halos 93,000 pesos. Nakilala raw niya ang dalawang ISIS fighter sa social media. Batay sa kanilang pag-uusap,
Gusto rin daw ng Pinoy na maging bahagi ng ISIS. Ayon sa mga prosecutor, nahulihan din umano ng bomba ang Pinoy sa kanyang kwarto. Ipinagbabawal sa Amerika ang pagsuporta sa foreign terrorist organization. May parusa iyong pagkakakulong na hanggang 20 taon. Walang pahayag ang inarestong Pinoy. Patuloy na minomonitor ng ating Department of Foreign Affairs ang kaso ng Pinoy. Handa raw silang magbigay ng legal assistance kung kinakailangan. Pag-uusapan na ng Senado ngayong araw ang susunod na hakbang kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Himay natin yan at mga kaugnay na issue sa tulong ni UP College of Law Professor Paulo Tamase. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa inyong mga tagapanood. Opo, ano po ba yung mga aasahan at mahalagang maisama sa pagtalakay ng mga senador ngayong araw po sa impeachment case ni VP Sara? So inaasahan natin ngayong umaga kung ano yung gagawin, o ngayong hapon, kung ano yung gagawin ng Senado bungat dun sa desisyon nga ng Korte Suprema. Sa palagay ko may mga magtutulak ng pagdidismiss ng kaso ni VP Duterte. Mayroon din sigurong magtutulak na ituloy pa rin ng Senado yung paglilitis at baka mayroon din naman na ipagpaliban lamang ang paglilitis habang inaantay ang Korte Suprema. Pero mahalaga ho ba na kailangan pang i-discuss muna ito o dapat sumunod na lang sila dun sa naging desisyon ng Korte Suprema? Kung titignan natin yung nakaranasan natin sa impeachment, yung Senado mayroon talaga silang kiniklaim na superiority pagdating dito sa issue na ito. So nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, bumoto muna yung Senado bago nila sinunod yung TRO na inisyu ng Korte Suprema. Maasahan natin na mababanggit yung President o yung karanasan na iyon sa pagdedesisyon nila ngayong araw. Ano po masasabi nyo sa pakiusap ng Kamara sa Senado na dapat daw ay hintayin muna yung desisyon ng Korte Suprema sa kanilang isinumiting motion for reconsideration? So, palagay ko lang po sa personal kong akademikong pananaw, mukhang ito po yung pinaka maselan at maingat na kurso na pwedeng gawin ng Senado sa pamamagitan ng pagpapaliban. Tutuloy ba nila o hindi yung paglilitis? Bibigyan nila ng pagkakataon yung Suprema na ma-resolve muna yung motion for reconsideration. Bagaman sinabi nga ng Korte Suprema na immediately executory daw ito. Hindi ko po alam kung napag-aralan nyo yung MR ng lower house, pero base sa mga ipinunto ng Kamara sa inihain nilang motion for reconsideration, posible kayang mabago yung desisyon ng Korte Suprema? Siguro po, karapatan po kasi ng bawat mamamayan sa ating mga procedure tuwing nakaharap sila ng kaso na humingi ng pangalawang pagkakataon upang maipaliwanag ang kanilang panig. Sa palagay ko po, malakas naman po yung grounds ng motion for reconsideration na ihinain ng Office of the Solicitor General. Kung magbabago po yung isip ng Korte Suprema natin, ay sa kanila lamang po talaga yung decision na iyon. Ngunit mayroon naman po kasi tayong karanasan na nagbabago talaga ng Suprema, lalo na dahil I think suportado yung Office of Solicitor General na posisyon ng marami pang akademikong pananaw at mga pananaw ng mga eksperto ukol sa impeachment. Pakipaliwanag nga po, ano ba ibig sabihin ng Korte Suprema kapag sinabi nga immediately executory yung desisyong i-dismiss yung impeachment case kay VP Sara? Gayong hinihingan pa ng tugon yung ng kampo ni VP Sara sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. So ibig sabihin po ng immediately executory ay hindi na po kailangan mag-antay ng pag-resolba ng motion for reconsideration bago po ba ipalaganap ang desisyon ng Korte. Ibig sabihin po nun ay hinihingi ng Korte o nire-require niya na sundin na ng mga partido ang desisyon niya. Hindi naman po ibig sabihin na bawal humingi ng reconsideration ang mga partido. So pwede pa rin po sila mag-hain ng motion for reconsideration gaya ng ginawa ng House of Representatives. Ngunit hindi po katulad ng kadalasan na nangyayari at gusto ko lang po i-highlight yun na medyo hindi po karaniwan itong ginawa ng Korte dito sa immediately executory. Hindi na hinaantay ng Korte yung pag-resolve ng mga motions for reconsideration bago pa utusan yung mga partido na sundin na ito. Well, abangan po natin ang mangyayari dyan po sa Senado. Maraming salamat, UP Law Professor Paulo Tamase. Maraming salamat din po. Nagsagawa po ng clearing operations ang Quezon City LGU sa ilang kalsada sa lungsod. Balitang hatid ni James Agustin. Ginawang vulcanizing shop ang bangketa sa harap ng sari-sari store na ito sa Araneta Avenue, Quezon City.
Tambak ng iba't ibang gamit gaya ng mga gulong ang inabutan ng mga ahensya ng Quezon City Government na nagsagawa ng clearing operation sa lugar kaninang umaga. Sabi ng may-ari ng sari-sari store, hindi nila alam na bawal yun. Inilabas lang po yan kasi nag-ayos lang dito. Pero kung bawal, pwede naman ipasok. Yung gamit na yan, kailan lang po yan nilabas. Pero yung vulcanizing, matagal na po eh. Bilang konsiderasyon, inisyuhan na lang ang may-ari ng ordinance violation receipt para sa obstruction. Hindi na kinumpiska ang mga gamit na nakaharang sa bangketa. Hilera naman ng mga barong-barong ang inabutan sa bahaging ito ng G. Araneta Avenue. Mga residente na lang ang nagtanggal ng mga trapal na sumakop na sa bangketa. Kasi po ang hirap po ng kumita ng pera ngayon, lalo sa trabaho. Minsan walang pasok, minsan sa isang linggo, minsan nakatatlong biyahe lang po ako. Wala po kaming bahay na matutuluyan kaya dito po kami, sariling tayo. Nakigaya lang po kami sa iba mga nagtayo. Nakatambak naman sa mismong bangketa ang mga kalakal gaya ng mga sofa. Malapit sa poste may nakuha pang sirang inidoro, maleta at kung ano-ano pang kalakal. Wala ko kami talagang mapaglagyan dito ang hanap buhay namin. Mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng clearing operation sa mga basura at nakatambak na kalakal sa bangketa. Kasunod ng mas malalang pagbaha na naranasan sa lugar nito mga nagdaang bagyo. Isa pong sinisilip na dahilan noon ay yung mga basura at saka yung mga nakakalat sa mga kalsada at sidewalk na tinangay ng tubig at na naging dahilan ng pagbabara ng waterways at tumaas ang tubig dahil po doon. Importante rin daw na may maayos na madaanan ng mga pedestrian at walang nakaharang na mga sasakyan sa kalsada. Kapag wala mga illegal parking dito, no obstruction, to ensure yung dali ng trapiko, maibisan talaga dito. Isinakay sa dump truck ang mga basura at nakumpiskang kalakal. Ang mga pamilya naman na nakatira sa bangketa, ipoproseso ng Social Services Development Department para matulungan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, may sunog po ngayon sa Happy Land sa Tondo, Maynila. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang gusali sa Barangay 105 at mabilis na kumalat sa mga katabing gusali. Bago mag-alas 11, tinaas na sa Task Force Charlie ang sunog dahil sa tindi ng apoy at usok. Inaalam pa kung may sugatan o nasawi, maging ang pinagmulan ng apoy. Mga mare, nag-react si Jack Roberto sa usapang closeness ng ex niyang si Barbie Forteza at kaibigang aktor na si Jameson Blake. Chika ni kahit Jack anong relasyon meron sila, si Jameson is a good guy, Barbie's a good girl. Sabi ko kay Jameson, mabait si Barbie, alagaan mo lang. Chika ni Jack sa inyong mare, bagay sina Barbie at Jameson sa isa't isa. Naispatan si Jack, nakausap si Jameson sa GMA Gala 2025 last Saturday. Na-interview na rin doon si Jameson at ito ang reaksyon niya sa napapansing closeness nila ni Barbie. We're just enjoying each other's company. Yeah, and yeah, she's a really good person, and again, we have common interests. Diretsuin ko, is there anything going on in there? No comment. Handang tumanggap ng mga pasyente ang 20 Department of Health at Government-Owned and Controlled Corporation Hospital sa Metro Manila. Kasunod po yan ang anunsyo ng Philippine General Hospital na puno na ang kanilang emergency room. Ayon sa DOH, kasama sa listahan ng mga ospital ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, San Lazaro Ruiz General Hospital sa Malabon at National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Gayun din po ang Jose Fabella Memorial Hospital, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at Tondo Medical Center sa Maynila. Maaari rin pumunta sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa at Rizal Medical Center sa Pasig. Pati na rin po sa East Avenue Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Orthopedic Center, Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City,
at sa Valenzuela Medical Center. Kasama rin sa listahan ang GOCCs na Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center at Philippine Children's Medical Center. Kung magdadala naman ang pasyente sa Metro Manila Center for Health Development, maaari mo nang tumawag sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong TV screen. Ayon sa DOH, makakaasa ang mga pasyente na mahigpit na ipinatutupad ang zero balance billing. O ito naman, naibalita po natin kanina ang tungkol sa pagbaba pa ng ilang bilang po ng mga unemployed. May isang Caviteño na tutulong din yata na mapababa pa ang unemployment rate. May kwelang experience siya habang kinukumpleto ang kanyang requirements. Number 1, syempre na hinahanap po ng mga employers sa job applicants ang resume. Pero si John Paul Babor, trial version lang yata ang kayang ipakita. Buo naman ang loob niyang magtrabaho pero 10% lang yata ang natapos sa kanyang dokumento. Kinancel kasi ito habang ipinapaprint. Kaya ang ending, mukhang tipid version ng kanyang picture at inilagay na detalye. Halos 30,000 netizens na ang nag-ha-ha sa resume na parang resu lang yata. Trending! Kailangan mag-resume yung kanyang resume. Oo nga. Mag-resume ng printing. Yes. May update ba kung, I'm sure nire-print naman niya siguro yan. Oo naman. At talagang mukhang desidido naman siya na magtrabaho, di ba? Kasi nagpapaprint pa nga siya. So sana nga matanggap ka. Sana yung kanyang future employer nanonood ngayon sa Balitang Hali. Para na Meron naman po, buo naman yan. Buo naman. Buo po ang kanyang loob. Oo. Pero yung resume, kalahati. Ay, 10% nga lang, hindi pa umabot ng Pero yun ang pinaka-exciting. Pero pinakamahirap na ginagawa ng mga bagong graduates, di ba? Maghanap ng trabaho. Iba literal talaga na pinapasukan at kumakatok sa mga pinto para lang magbigay ng kanilang resume. Oo, minsan kasi ang daming job mismatch ngayon, di ba? Yung course nila, hindi naman akma doon sa mga available na trabaho. Correct. Pero ang lesson dito dapat, huwag i-cancel kasi yung printing. Oo. I'm sure dapat maraming resume tayong i-print. Correct. Oo nga, abunuhan mo daw. Oo, sandali lang. Ito may printer kami rito. Ayan. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampera. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.